This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise. Hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply His truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Okay, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Kadayon ta sa ito ang tinuha na mahimo ta mga maayong piniyalan, mga good stewards, o ato sa na-enjoy not only doing our duty as stewards of God, kundi ato sa pakita that we are very grateful manipayong tanga na naintindihan sa Ginoo nato. Amen? Sige, Acts chapter 4, ikan sa verse 32. Acts chapter 4, verse 32. Taman ta sa verse 37. Okay, ito din kasama ng tugag-tugag. Acts chapter 4, verse 32 to 37. Kung nalo mo sa inyong Bible, you can say amen. Okay, ako sa verse 32, ako sa verse 33, taman ta sa verse 37, the Bible says, "And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common." And neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of land or houses sold them and brought the prices of the things that were sold. And laid it down in the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite and of the country of Cyrus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Okay, Diyos mag-bless sa tuwang pagsimba ka, o kaya ito pa itong mga uloy, kaya ito na kanta. Among nangit ng namahan, salamat na sa among pagkadayon karon pagkamatuod na Diyos ka ang ngayon na subaho. Na ang imong pulong mo yung kabay, mo'y tulong na mo. Na ang gustuhan mo di ay na pagkinabuhi, iuparan na mo, kung iuparan mo. Salamat kay mong ituduan na alam na unsay na alam mo mga kami mga piniyalan. So tabagin karon na namin mga kasing-kasing na kadayon o pinuha sa kasabot aning pribilehiyo o responsibilidad na. So i-bless karon ang among pagkadayon, i-bless ang mga kawan, i-bless ang imong pulong na itiglakat karon sa imong mga kanakan, o iisa ka ni Jesus Christ ang imo mo sa pagkakadayon isa mo ang pagsimba. Ikaw mo nagsulti Ginoo nga seeker ka o mga tao mga masugan ng Spirit and in truth. So we're giving ourselves and we're opening ourselves for blessing. Coming unto your throne as Ginoo i-bless ang matang siya. Salamat sa kay Ginoo nga napamay mga akusasyon sa yawa kami na mo pinagi sa mga hindi na dugo makaklinis yung pag-limpyo sa matang siya. O ikaw na Holy Spirit, among isalikan nga magkakwikan sa mga sakak-saka, bahin ang among mga sayran na kami pinahagi lamang sa inyong tabang ng Holy Spirit ang mga simple, spiritual ng tao, matanong sa mga kasing-kasing o kamo ni matinguhan ng kinabuhi. Nalay kong kay Diyos, kamo ipagyan ng inulan, pinahagi lamang sa mga nangalan ng Jesus. Amen. Nagalingon. So ang mga bago mga magtutoo, as they were gathering dito sa Jerusalem, kaya ito ibasa. Bisan wala pa sila tuloy sa mga apostles regarding stewardship, they knew, sawa pa sila tuloy ba? Wala pa iplastar ang tinunanay na unsa ng pagkapiniyalan. They knew already in their heart that they need to give themselves to the Lord. Kinahanglan ihatag nila yung kagalingon niya sa Ginoo. Always remember this. You are worth dying for. Because Jesus Christ gave Himself for you. You are worth dying for.
Wala duha-duhain ni Ginoo Kristo ang iyang paghatag sa iyong pagalingon dito sa cross. Kasi kaduha-duha, He gave everything of who He is. Dito sa cross sa Kalbaryo, yung iantos ka na para ka makaangkon sa kaluwasan. Pero, ang timuha sa Diyos na to, tungod sa iyahang paghatag sa iyong pagalingon, He is expecting grateful na mga tao. Is expecting ang ato sa pagalingon na itong ihatag sa Diyos. So, mauna, nasa dihang tinuod ka na nakastabisa ang relasyon sa Ginoo, tinuod kang nagawag ni Ginoo sa Kristo, na imo kang anak sa Ginoo, yung Bible. Kaya anak naman ka sa Diyos, ang Diyos responsable ni mga amahan, o ikaw dapat responsable ni anak. O galing tinuha sa Ginoo nimo na iya kang ipahimutang sa pinaka-stable na pagpahimutang, sa pinaka-klaro na pagpahimutang, tinuha na sa Ginoo kanina to. Pero dili ka niya mahimo nimo unless dili ka responsable ng anak. Unless dili ka mo respond sa tawag sa Diyos o sa tinuha sa Diyos that you give yourself to Him. Ihatag yun yung dapat mong kabalikon niya sa Ginoo. Ang stewardship, dili ka makahatag sa imong pahandig niya sa Diyos, o dili ka makahatag sa imong talento niya sa Diyos, o dili ka makagahin ng panahon sa Diyos, taman dili mo ma-realize na ang pinakauna na imong imong kabalikon yung ihatag sa Ginoo. Dili mo ihatag mo kabalikon sa Ginoo, sa saan pagkakatulo din stewardship. Sa saan pag sa unsa pakalindot ang akong ipresentar nimo na panabot o pagtuon may tungod kung unsa ang paghatag, unless ikaw mismo di ka mahatag sa imong kabalikon sa Ginoo, di ka kahatag. Tama na kalimos diha sa Diyos. Imuharap imusan ng Ginoo magkaiya sa tanan nga kinsa ka kung sa ka. O kamay ka mo, di magali siguro ka mauwaw sa mga tao, pero ikauwaw niya na imo, uabot ang panahon ng mga tubag ka sa Diyos. Karon maingon ka, wakay kabalo sa kung hindi mo magamay ng mga hinatagan o di ko mag-asa sa Ginoo bitaw. Pero everything, uabot ang panahon, muhatag kang husay sa Ginoo. And you will look at your life and you will say, daghan itang tsansa that God wants me to give kung wala ko nagdadalaw ng kasi-kasi. Tanawa ang mga believers sa early church. Sige, balik na Acts chapter 4, verse 32. And the multitude of them that believed, katong mga nito, were of one heart and of one soul. And neither should any of them that all of the things which he possessed was his own. Walay ko sa nila niingon, ako ni. Everyone who believes in God declares that everything of what they have, dili ila. Why nideklara na ako ani, kundi niingon sila na all things are common. Ang Diyos naghatag ani, parehas na tanan, walay adunahan, walay kupli, walay kanang gitawag na ay nagkulang, walay nagsubra, but it is God who provides. So, muna na nahitabo in verse 33, because of this mindsetting, because of this kanibitaw nga pagbati, pag-una-una, and with great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and tanawa, kanang na last phrase, may nito kaya, and what? Great grace. Dako nga grasya ang niabot nila tanan. Kabalo ka, mobil na ito ikinanglan, gracias Ginoo. Wapang bitaya, wapang usan yun na itong angayan diri nga ay maangkunan. Wapang usan na ito diri angayan himuon nga datok sa Ginoo o imong tanahon. Wapang usan na ito na ikatungod nga muon o financial increases o stabilidad. Pero, kung naay grasya sa Diyos, maka-experience sa tanah. Wala nga itong ikinahanglan dako o grasya sa Ginoo. Pero ano saan na itamo? When they start to give themselves. So muna in verse 34, tanawa in verse 34. So neither was there any among them that lacked, for as many were possessors of land, and houses, they sold them, and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet,
And distribution was made unto every man according as he had need. And Barnabas, si Joseph, dalawa, usa sa mga believer, ang iyahang ngalan, gitawag siya anak sa pagdasig. Son of consolation, a Levite of the country of Cyrus, in verse 37, the same. He believed that giving of yourself is stewardship. Ang iyang gihimo, iyang ibaligya iyang yuta, iyang ihatag para sa buhaton sa Diyos. And itawag siya isan of consolation. Don't you know, paminawagin ninyo, ang mga tao mag-ihatagon makadasig. Makadasig, makakita ang tao mag-ihatagon, madasig ka. Mo nag-igon sa Bible, his name was interpreted Barnabas, iusap from being Joseph into Barnabas. Kaya kanang Barnabas, itawag ng anak na makadasig. Madasig sila kay naayon sa katao, kabalo mo hatag sa iyong kagalingon ng ihatag sa Diyos. Kabalo ka magtanaw ang tao mo kung di ka kabalo mo hatag, kung dalo ka, ang may tabo ang mga tao, di naman mo. Nobody wants to be with a miser and nobody wants to be a greedy person. Di ka ganahan mag-ikuha na ng mga tao daloy. Pero ganahan ka ng mga tao ang kabalo mo hatag. Makadasig na, malipay ka. Ang ilang presensya makalipay mo. So muna, nakita mo, ang Old Testament principle na nasaktan aning mga tawanan, isang wala pa sila tulungin, nagtipok sila, they believe that it is God that given them power to get well. Ang Ginoo mo ay naghatag nila kagahong katungod na makakwarta na ibahantin. So dapat dili nimo iput aside ang realidad na kung unsay naan mo karon sa Ginoo na. Kung di ka nila nimo ihatag, di ka nimo pasinunggan ng Diyos, di nimo ihatag ang bahin sa Diyos, anang naan mo, ang naan niyo kuhaon na sa Diyos sa laing pagi. Dili na niya siguro, di man nimo ihatag sa simbahan, di na niya makuha diha padulong sa simbahan, pero ang makuha na hospital, farmasya, mga daotang tao, circumstansya, mo'y makuha na. Mauna nga ang Diyos sa iya ang pagka-Diyos, di mo siya na ito, pwede ka kumidyahan. Mauna ka na, if you would open your Bibles in Psalms chapter 76 verse 11, God wants you to make a vow and pay that vow to the Lord. God wants you to make a covenant with Him. Gusto sa Ginoo mo kang pakisaan yan. Hingon ang Ginoo, make a vow and pay that vow. Make a covenant with me. Kung naghimo na kang covenant sa Ginoo, tumana na. Our God is a covenanting God. Ang atong Ginoo Diyos na nakisaan o gustong pakisaan, makisabot na to. He is a faithful God. Kung naagani kayo pakisabot niya, dili kayo pakyason. Dili mo pakyas ang Diyos mo. Bisan pag-unsa pa ka, bisan kinsa pa ka, just be honest with God, make a covenant with Him, He will be a faithful God to you. Tinutano siya mo. Kung kamong nanay mga pakiksaan sa Diyos, pray unto the Lord, your God. Manuan, because He ought to be feared. Ginoo siyang hadlukan. Now, if you have understood the principle of tithing, ayaw bilang ilay aside. Time will come, imo bilang masaktan na ang Ginoo bilang Ginoo nga ayang kadlukan. Dili pa siguro karon ang iyahang pagpaningil nimo kung dili ka mo disiplina anak nga panabot may luwad sa tithe. But one of these days, moabot ang panahon, He will visit you. And He will show that He ought to be feared. Ngayon siya kahadlukan. Ay Ginoo siya. Ang ngayon siyang respetuhan ay Ginoo siya. Ang ngayon tumanong ang Diyos kay Ginoo siya. Unang, sa atong pagkapinigalan, kung atong nasabtan, atong kagalingon dahil una na itong ihatag sa Diyos, ayun na lang ang unsay na anak ito, ihatag sa Ginoo. Hello? Diba?
kasabot na ka, gitubyan na to, Ginoo, ikaw na'y bahala na to, so sa ito pa, kung sa'yo natin mo, sa iyo na nung tayo naihatag sa Ginooan. Gitubyan ako din mo yung kapalingon. Pero gano'ng nag-isot kaghatag kung sa'yo natin mo? Ay mo una-una, ikaw pa magkitagihan mo. Hindi mo kinabuhin, nauna mo, ikaw nagpupot ba? Ay inuur ba? Kung nag-usahay, magpupugpugong pa ka, o hatag diha sa Diyos, kaya ano, una-una mo, ikaw mo ay nag-control sa imong kinabuhi. Eh, I'm telling you, you are not the one in control. That's right. Ang Ginoo nagpupot mo. Ginoo gagulit sa tanang sirkunstansya sa imong kinabuhi. Pabalo Ginoo tanan sa imong kayutan. Kung nakapagaling kay tinguha ang Ginoo makahimo o fulfill ana o makahimo sa kung stop ana. Naakay mga damgo makahimo ang Dios o palampo ng mga damgo o makahimo ang Dios o pugong imo madili na mga abot ka lang. Naakay mga kipangayon ikan sa Dios na gusto ipahimutan niya sa Dios, it is your fear of Him determinant na kung sa akong kas Ginoo. And fear sa Ginoo are results of faith na develop. Pagtuo na develop. Kung tinuod ka, nituo sa Diyos, na develop ang imong pagtuo sa Diyos, magka-develop sa imong kahadlong niya. So muna, atong nasabtan ang stewardship mo na ni. Everything in your hand, always remember this. When God would bless you with una-una agad make the sacrifice. It's not easy to develop a generous heart. Naanat ang tao na magpinalo. Sa ganahan mo hatak. Gusto ta ato tanan. Pero when you start to make the mindset of sacrificing unto the Lord, dianat na ma-develop ang iyong pagkamaayon na steward. Make a sacrifice. Ibog sakripisyo. Kaya bang ihatag ka dito mo kay daghan kang ikahatag. Kung ihatag ka kay imong gianan mo kagalingon ka bisag wala kay ikahatag, naay mo mapili mong ihatag sa Dios. That's sacrifice. Usahay kita ba bisag natin ihatag inon tagwa. Mo na kadugayan waon na Ginoo gikan nimo kay may isag naa kay naa imo mainom ba. Hello. Ikaduha, always remember that not only sacrifice, your possessions should honor the Lord. Tanan kailangan mo dapat napasinunggan ng Ginoo. Ang pagkutaan niya karon, napasinunggan ba siya sa tanan kailangan mo? O naay kwarta mo abot mo, naabay bahin, tinutanay ng Ginoo nga mapasinunggan siya. Na makaingon ko yung Ginoo nga salamat kay galing tao, galing na tao, galing ako anak, gauna-una ako. When was the last time that you have truly honored the Lord with your offering? Tinutanay yung kayo mong ipasinunggan ng Ginoo ba? Iila yung ka Ginoo, tungod yung nimo, ikon-ani ko. Waka ni kagahatag, it means you are still in the state of being kaya ikaw ang control by your flesh, control pa kasi yung unod. Yang imong unod mo ay nagpasulabi ang imo usultihan na kayo ng Biblia in Romans chapter 8 in verse 8, they that are in the flesh cannot please God. Wala din ka nakapahimo sa Diyos. And I'm telling you, time will come, God will visit you, and when He visits, iyang palinlon ang dapat na pagpasilungog yung gihatag niya. Tinuon na. Mahal kila sa natanan rin, ingon ka, Ginoo mo ang Diyos, then kauman, wag siya mo pasilungi. Hello? Diba? Mura ka gayaga ranas Ginoo. Maingon ka, Ginoo ka na ko, Ginoo. Manluluwas ka na ko, salamat mo kong giluwas. Ngayon ang Ginoo, sige, pasilungi ko. Kaya sa mo pagpasilungi. How is your TV? Nagsakripisyo ba ka na bisan dili ganahan ang imong unod
pero imo gidaog para sa Dios. That's right. Yang imo bang honor ang Ginoo sa tanan nga naa nimo gipanagiyang. Amen. Tanang material nga butang naa nimo, ang Ginoo napasinunggan ka. Gikan sa imong pananina, gikan sa imong kwart, padulong sa imong kwarta, padulong sa imong yuta, sa imong balay, sa imong sakyanan, ang Ginoo ba napasinunggan. That is possession. That is stewardship. So always remember, nagsakripisyo ba ko para sa Diyos? Kaduha, napasinunggan ba ang Diyos sa ako ang mga resources, sa possessions na ko? Yan ikatulong, unsa? Have you transferred ownership to the Lord? Have you transferred your ownership? Yes, no. O ikaw nang, if you have given yourself to the Lord first, o nang i-transfer mo ang ownership sa tanan mo, yes, no. Now, God owns everything na. Siya na yung nag-iya sa tanan mo. Kaya siya naman na nag-iya, nakamagbuot siya na. Hello, mo ko, naaka na siya isulti mo, ihatag din, kaya ako na nag-iisa, ihatag na niya. Mayroon na ginaw yung give your tithes, kaya na. At mahatag na kagtak sa gobyerno, na usahay mo pang sawayon ang gobyerno tungkol kay dagang mga naa sa public position nga gamito lang para for barrel na way klaro. Diba? They are giving sa gobyerno na ato pang sawayon. Ang Ginoo na noon, nga di mo tagaan, di mo i-honor, pinaagis mo tayo sa your offering. Nainon na ang kanindot pa yung Ginoo, nainon pa yung Ginoo, prove me now therewith. Inga na Ginoo, sulayin mo ninyo ba? Ako na magkaitan-iya sa tanan ninyo, sulayin mo ninyo eh. Amen. Sahay, may nagtawinon mga, naamoy-amoy, yata yun ako sa Ginoo. Nya, wala mo kay pikirin mo nang di kakata. Ikaw, naalang ko'y, naalang ko'y baka, okay baka ko, mo nang umingon ikaw, naalang ko'y baka, o naan. Ayaw pagitaan na wala pa, ayaw ihatag na wala pa, ang ihatag ang naana. Kaya mo na ipagpasinungog sa Ginoo, that is transferring ownership to the Lord. That is stewardship. Daghang mga tao, dili gusto na ang Diyos mo'y tag-iyan nila, gusto nila sila nagapoy tag-iyan nila. Karon may kamo o magalisyon na ba maayo na mas Ginoo. Usa ka mo inungdog ang Ginoo mo'y tag-iyan na to sa dihang na mo ng Ginoo na to. Kahapon, na ay nag-text ako sa radio ministry, nag-text siya sa pastor. Ako naging isunod ng iyong programa, Pastor. Salamat kayo na nahatid ko sa pagtuon niya sa Ginoo, amo kang gihigugma. Yung imutan dito, we love you, Pastor. Love ka na mo din. Pastor, sa una, nakalimot ko sa Ginoo. Salamat na karon yung may nungduman, pero putol na akong kiin na disgrasya ko sa mundo. Tanawa ha? O saan pa siya makainungdum sa Ginoo? Putol na yung kiin. Pasang tagwa ka na putol yung kiin, yung siguro siya kauna-una ka Ginoo tag-iyan niya. Sa hinanatan, magpaabot ang kakuha sa Ginoo ang iyang ihatag na ito, kung makauna-una ka sa Ginoo na ita. Yung ginawa, kung makainundong ka na kami, wala ko na yung tiilbig. Maghuwag patana. Na ako sa gitubag nga, o sige, ayaw na kusika ang tiyagsa pag tinarong na sa Ginoo. Di na magaling siguro kahataga kanadag na tiil, pero may nagigya akong tiil sa merkado. Na ang magaling nagigya tiil sa merkado, tiil naman sa baboy o sa baka, di hindi nang i-supay. Wala ka sa ginan, papilabot ng gitlex ako sa ginan nga. Ayaw na kusiki ang tiyagsa. Nakamag, magtinarong na sa Ginoo, kaya ang remaining days sa imong kinabuhi at least, imong nakasimungan ng Ginoo. Sa akin, magpaabot patang na yung mga butang mo ng Ginoo na to sa takay ng dunia. Isu kayo eh. Saan nato i-transfer ang ownership nato sa Diyos?
Amen? Amen. Now, dalita. As you are to be a good steward, na imo ka usa ka maayo nga pinialan, kinahanglan imo ning masabtan o imo ning i-cultivate nga mga kinaiya. You have to cultivate these habits. Ang kanimang kong kinaiya, hindot na siya na ikaw maanad ka kay kanugayan, sama sa ako nang itudlo ninyo, stewardship is a duty pa, usahay, isod pa. Pero when it becomes a delight, hindot na ang stewardship. Pero naanad na ka ba? Kinaiya na niyo ba? O, kinaiya na niyo ba? Mahatag ka para sa Diyos, o pasinubog ka sa Diyos, inuho mo ang ginoo mo itagiyan mo din. Ang may mo, para mo kalipay na ang imong pagkinabuhi isip iya ka sa Diyos. So, kung ano yung mga habits i-cultivate ka ng mga kinaiya ang maayong anaron. Maayo ni anaron. Para sa ito, ako naman yung istorya nila na kinaiya siya na basta mangalot siya. Ano siya na? Iyak siya. Wala lang yung kinaiya. Ano siya? Kaya simutan. So, kung may mo, nila, magkasangatan ng iba. Mangalot ka, sinasa ng simutan kang nila. Kanya amigo. Ino siya, abay, kinaiya, abay. So, naanan na magugo, basta mangalot ko, kaya ako yung simutan na, tanawa ka, kayo, tumang kang mga tao na, mangalot ka, simut ka, mga kayo. Sabi ko, sama ko na din ako, napaami ko. Basta magkuyog ka, hindi ka malakad. Sa magkuyog ka ako, yung kagbandumon sa imong simut, sa imong tinalot. So, daw, may siya, pagkawin nila, kalot mo po, ikalot. Ikalot mo ka ba? Lagi, oh, ayaw, lagi. Oh, salamat kaya ay nakata. Oh, salamat kaya nakata. Kinaiya naman. Basta kinaiya, tumakit na lang. Kaya mga habits na mag-cultivate at tumakit na lang. Wala yung mga kasabot habits. So, gusto sa Diyos na naanan tayo mga automatic na kinaiya sa pagkapinihan. Amen. O kung sa may mga butang, na atong anaron, una, kinanglan kabalunta mo appreciate o timing. Right. Sa ibang masabutan na ang Diyos na ipanahon sa tanan. Amen. Dapat kung unsay na ani mo karon, you thank God for it. Amen. Salamatan sa imong Ginoo kay kani pa man. Okay, na ay timing. Ang Ginoo, He is God who is never like always on time and never in a hurry. Amen. Ang Ginoo di sa imo biling padalig-dalingon sa imong mga kagaling mo pagbuot. Ika pinipin ang Ginoo, gusto na ko panalagitan ako di mo upana. Ang Ginoo, ako'y nagtutulan. Pasalamati sa ko karon, ako'y nagtutulan. Kabalo ko karon sa mga tagi mo. So people who would cultivate thanking God sa wala pa, would kanang gituwag maanad na napapasalamat sa mga kakayunan o sitwasyon nga i-allow sa Ginoo niya. So kung na learn to appreciate timing, Ginoo na siya karoon sa tanan. Mayroon ka Ginoo, pasigalit ka, wapag na late sukat-sukat na Ginoo. Sa iyang kabubuton, He has never been late. Wala po dali siya naguna. God is always on time and God is always faithful. Tinulaano ng Ginoo. Dili yung kaniya pakyaso. Kabalo ka, manong napakyas ang Ginoo, dili tungod kayo napakyas tungod ikaw ay wala dito ko niya. Dili man problema sa atong Diyos, ang problema kita man. Kung ako sahay mo ka, gusto dugay ka kay kung Kristohanon, susihan mo na yung Christian life. Kung ang ngayon ba abot na ang ngayon imong ipangayo sa Ginoo. So kaya kamo yung Ginoo, panalangin ko, sahay ka lang, imo ang sinibahan may klaro. Ang imo ka lang inampuan may klaro. Diba? Ang imo ka lang pag-develop sa imong pagkaila sa Diyos through reading the Bible, wag ka lang klaro. Namot na ka lang imong inatagat, wag ka lang klaro. Gusto kang panalangin. Ayaw sa binuangin Ginoo. God is not mocked. Hindi na ito pili ka gumidyahan ng Ginoo. Hindi na wak ka kadula-dula. Hindi na ito ang pagtuon. Kaya natin
just playing church. We are the church. Iglesia ka sa Diyos. Huwag tayo nulan-nulan na limuhin mo lang si Maan. Kung appreciate the timing of God, there will be time that God will visit you kung kanang imo bisay hatag. May Ginoo na gusto na kong maminyo, huwata. Timing mo na sa Ginoo. Ginoo gusto na kong maminyo na rin, huwata. Timing mo na sa Ginoo. No. Ginoo gusto na kong makapasa, huwata. Timing mo na sa Ginoo. Huwata. Pasalamat lang sa wapa. Sahay, makikita sa katalan mo, pasalamat kung na wapagaling, mabagulbul ka. Ayaw, anaron mo you appreciate that God has His own time. Dili sa tuang preference, dili sa tuang timetable, pero sa iyahan, kabubuton, pinakamaayo. So appreciate timing. That's the first one. Ikadwa, put God first. Unahan ka ng Ginoo. Ayaw yung kalimutan. Ingon ang Bible in Matthew 6:33, memorize na nato. The Lord is my shepherd. No, I shall not want. No? Matthew 6:33, He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. O ba? Sa mga seek ye first the kingdom of God. Inuunahan ko ninyo. Usahay, nakabalo ka anong singitag kaguol sa ugma. Ingon ang Ginoo, be not anxious of tomorrow. Sufficient for the day is the evil thereof. That is Matthew 6:34. Nganong anxious ka sa tomorrow, kaya wala sa inyo unahan karon. Oral, ingon ang Ginoo, you seek me first. My kingdom, my righteousness. Mga butano, nag-pertain ako, unahan nyo. Diba, all these things shall be added unto you. So, anaran nga, o Domingo, unahan akong Ginoo, sino ako. Hello. Early in the morning, ang akong anaron, ang akong istoryahong Ginoo. Isang nakita ka, pagkamatay mo, naana ka sa iyong consciousness na you talk to God. Kaya pagmata na yun, ang una rin mo na sa kanya, taste na ko, ano? Tanaw din kasi yung cellphone. Dati ka na. Yung nakagaling kay kwarta, ako muna, sa ako pagpasilunod ng Ginoo. Di kayo na kay kwarta, haling malipay yung kaisa ano niya. Ano ba? Tingnan first na naroon. Hindi hapon ng Ginoo na. Hello? Nakakay-piliyo, nakay-paliton sa iyong sanina. Mapasilugan mo ng Ginoo nilo kasi sanina akong paliton. Ginoo, pero niyo na naroon. Dito, katapusan na lang magkalisod, usapan ay ka makaunang ng Ginoo. Nakay-kwarta, di ka kaunang ng Ginoo. Di ka kaunang sa iyong kwarta, may uli ka Ginoo, tapagin ko walang kong kwarta. Ginoo mo na. Amen? Amen. Muna, anara, appreciate timing. You put God first. Then number 3, you develop. Amen. Develop kinalahabit of giving. Sige kata, sige kata. Ayaw anara mo pinalok. Sige kata. Maon kayo ang kahong dalok. Kapit na sa ang Pasko, kaila siguro mo ni Mr. Scrooge. Mabot ang panahon, I will show you a little pictures and presentation of Mr. Scrooge. Kana si Mr. Scrooge, usa na siya ka businessman nga grabe ka dalo o grabe ka tihig. Nga bisan panahon nga ting-holiday, iya pong katrabahoon iyang mga tao sa iyang business. O ang nahitabo, di iya po niya hatagan bonus. Maunang si Mr. Scrooge, hindi ka Pasko, ang Pasko, imailan yun ang panahon sa paghatag. Si Mr. Scrooge, bisang Pasko, wakil ganahan mo ulit niya, Merry Christmas.
Naman. Lalo. Amen. Right. Uy, ganahan na. Uy, Right. Right. lalo ka. Uy, ganahan mo. Uy, ganahan mo panuuli mo. Kaya ano, ang mo panuuli mo, kung pa may makagasto, kaya ganahan ka. That's right. Di ba? Amen. Actually, realidad na. When people are kanang gitawag greedy, ang tao, kanang gitawag miser or kapag term na sa English na nalo. Selfish. Kailangan mo. Right. May malipay mo eh. Amen. Always be happy being with people na hindi gali magkauna-una o kapan. So, you develop that habit of giving. Hatang. Amen. Una ka yung Ginoo. Hello. Amen. Apat. Learn to enjoy good stewardship. I-enjoy ang iyong pagkapinilan. Kasi kung pasabot na, when we say enjoying your stewardship, it means kanang maanin mo karon, maunay mo ang kalipayan, dili ka sige guna-una sa wala. Amen. Right. Ayaw sige guna-una nga, may tag-ani, may tag-ani, may tag-ani, ayaw sa. That's right. Amen. Ang Ginoo naman sa timing. So ang iyang ang imong pagkapinigalan, mo pasabot mo pala kayahon nimo. Amen. Dili pa na tawagan ni dili pa kapiling hatagan pag-alahin responsibilidad kay di pa magaling ka kakaya ng nani mo karon. That's right. Right. Yan di ka magpalipayo na ng nani mo karon. Amen. Ang Ginoo ni mention ano matagal ko mali magsige ka ni bungkod ko maorganiya ka pa. Amen. Tagaan ako ni Mauro Yapon eh. Hello? Amen. So enjoy good stewardship. Maayo ang pinigalan, you enjoy it. You delight yourself in the Lord. O kung nakagaling kayo blessing, hanggang. Amen. Ayaw yung bugong-bugong. Right. Usahay, bisag lang na tayo na naghihatag ang Ginoo na ito, maguna-una ka, kulang pa magaling. Pastor, ano mahatag pa magpapaunang, sige ka kulang, simuna-una, kaya wala ka na-enjoy sa iyong pagkapinigalan. Unang kay ka mo, instead na mag-develop ka kasing-kasing, na ihatag sa Diyos, ang na-develop mo nimo ang pagkahako. Amen. Eh, maguna-una ang pagkulang. Yeah. Kaya kinsa man nato dili na iabot na sakto na yung tanan. Kaya sakto na yung tanan ang naaniabot mo ron. Mag-ingon mo yung kakulang. Diba? Naapin nyo niya sakto na yung kwarta, na sakto na yung sweldo. Ang ubang ka rin, wala pa nabot ang sweldo, horok na. Naapin nyo sakto, wala eh. Pero kano sa mga makaingon na nindot, ang Ginoo sa diyan, bisag wa pa na nasakto, na-enjoy na mo, imo siya pinunaw. Mga nang ingon ng Bible, grace was upon him all. Dako nga grasya, ibuko sa Diyos nimo. Grasya mo na malipay kag nakakain mo bisag kulang. Unang disgrasya na ang tao nga bisag daghan, kulang mo gyapon. Kung di ka mag-anan ng mga ayaw ka mapiniyaran, nag-enjoy ka, bisag pinakabong-abong mo. Hindi mo na malipay. Ito na. Isang paghatagan kag daghan kayo mong gusto ni mong maabot ni mo. Gawa ka na anan o hatag, di ka ma-enjoy ka. Kuya ka na. Number 5. Continually thank God for what? Blessings. Tanan panalangin na sa Ginoo. So, gusto sa Diyos na mapasalamaton ka, di ba? Mapasalamaton ka. Anaman na sa ginagmay ko tayo, thank you, Lord. Makakain na mo din, thank you, Lord. Kaistorya pa ka, kung dito pa yung nila, thank you, Lord. Oh.
Makasipa ka kung kape, dahil tamis pa ang kape, mataste pa rin mo ang kalamitin mo. Amen. It means, in all things, even little things, Yeah. para magkahuna insignificant sa uban, God is very pleased kung imo siyang pasalamatan sa anang mga butangan. Amen. Kabalukang, ang gustuhan nun ba? Diyanto siya o gustuhan. Pag-ato niya gustuhan, order siya pagkaon. Pag-order niya pagkaon, nag-ampo siya. Ampo siya sa iyong pagkaon. Nag-iyan ka pa, ingon nga, ano mag-ampo ko, magkano na ano na, hindi mo kaunan dito. Siya, salamat ko sa Ginoo. Na iyan ko giyatagan na ni, kaya ang hiling mo ampo, katulog kong pareha sa mong imo, sa mong baboy dito sa mga farm. Ito, ang hayop naman mo, hindi ka man mo appreciate sa gihatag sa iya. Mama, ako magaling nagkamot ng imong sulay laog na si body na mo diyan. Diba, kaurason pa ka. Gawa, iikat si body mo ikaw sa taas. Aw! Thank you! Basta ko kaon. Hayop naman ang ikaw man mo appreciate. Tahu tak hatagan sa Diyos kung ikatulong babae which is the Spirit of God na capability na mag-communicate sa Diyos, dapat kabalutan mo pasalamat sa tanang panalangin. Oh! Dahil mo, akag mong t-shirt, bisa di ka ganahan, thank you Lord! Sunod, tagaay ko ka ng ganahan ako! Ano bitaw? Hindi kay, mauntaan nyo eh! Galing na nangatag mo! Ang punto na ko ba, basta maalat at pasalamat, bisan dili, hindi mo gusto ng butanga, makapasalamat, magyapon ka. Ay, nung ko sa kapastor, yung tao ko naman sa langit, yun dahil siya nga, nag-visit sila, pag-visit na, disgrasya mo sila. Pagka-disgrasya nila, nalupad siya, lupad yung asawa. Uy, ginoo. Lupa mo na, yung asawa kayo, kita na sa unahan na lupad. Yung siya, huy, ginoo, nailisan. Nailisan daw ko yung asawa. Nalupad. Huy, ginoo, nailisan. Pagkakita ng ibang mo na sa, ay, salamat, ginoo, may ibiyay. Sa na-disgrasya na sila, kaya himo pa yun siya sa iya kasing-kasing pa ka nang ikaw, kailangan being thankful sa sitwasyon. Di ka na rin. O sa akin kita, kaya natas kapait, natas kalisod, ang kanunay mo kutaway sa tumbaba, reklamo. Di ba murmur? Kapanalangin na sa iyo ingon kag kapait na itong sutan bulan na kaliuban maging tao. Sino na? Ngayon ka, pahit ka niwa, wako'y sapatos na, kaliuban mo itiin. Di ba, usang hindi ka mo, pupunta na anak ko. Kapatid na ni, gamaya sa mong ikaw. May nakaiuban sa usang pagkita, mag-ikaw. Everything is blessing from God. So, nahulan mag-anak tayo. Masalamat. Continually, thank God. Count your blessing, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. So, kanta na. Oh, people who are happy, iyak sa panalangin mo. Uy, hindi mo nang ina. Dahil sinuha. Dito sa akin, di ka kakita sa mga daghan na pagka maayos kinuhin mo kayo, kaya nag-ihapon panalangin. Ang imong ihapon problema. Imong ihapon kasakit, imong ihapon katong bayronon sa utang. Diba? Ang imong bayronon, maintenance sa mga bills. Pero hindi mo gina. Ay, ang ihapa ang mga panalangin sa Ginoo. Uy, nakabayad ko last month. Amen, Lord. Nakabayad ko karoon, bugya ko tagaan. Anak ko! Di kay kuy na, napulsa ako tuloy. Stay God. Ano? Maanan ko maayos na disposition. Na kay maayos na disposition. Then last, you should maintain an eternal perspective. Mga tao na gusto may mo magyatagon, ang ilang una kanunay eternidad. Unang dumin, walay butang hindi kalibutana nga pili na itong madalas langit.
Kahit anang butang dari sa kalibutan, biling na rin ato. Ang imo ra yung madala dito sa langit, ang imo mga gihatag sa Diyos dari sa kalibutan. Mga butang na imo gi-honor ang Ginoo mo na madala dito sa langit. So maintain eternal perspective. Kanunay maguna-una sa langit. Kanunay maguna-una sa lugar na iyong atuan, dili aning kalibutan iyong biyaan. Sahay magpunta, magpundo ta, daghan kitang investment sa kalibutan, biyaan na tayo na to. Gamay kitang investment sa langit. O maglista pag Ginoo sa tanan na itong gihatag para dito, para imuon na itong balay, ang ato dito yung haligi na. Kaya kapot na ito dito sa iba mo na una, laasong ito mansyon, isaan mo na uminom, hindi mo dali-dali. Pero kung may ipadala para patusra sa mansyon mo, galing sa gitagang bubong. Pero ano ang ato mong perspective at kung panguna-una, dilitan nila. Mabuhi namin kalibutan na 70 anyos, okay na. Kung sinta by reason of strength, ya, lumulapas pa magkali anak, naanay pakaping soros at stress. Inoon bitaw. Karon, kung sinta ka to, ibayo na mo sa eternidad. Kaya ni kapot ni mo dito, kabalo kayo ang honor doon. Naapakas kalibutan. Ay, ibayo. So maintain an eternal perspective in ani ng steward. Niyang hapon, atong padayon. The principle of making a faithful steward. The making of a faithful steward. Ano yung tama ng buta? Among na inyong namahan, salamat sa among pagsimba karon, salamat sa kabaturan nyo, sa among kinabuhi, sa imong pulong. Kagami imong mga katawan, gusto nimo na imong mga maayong pinyanan. Lord, pasaylo kami na usahay maguna-una kami na ang tagiya na mo kami. Kung ang tanan nga na mo ako hindi mo. Kaya makalimot that we are just given the opportunity and privilege to use whatever we have right now. Itabangin ni Ginoo, tutuloy. Tutuloy ni Ginoo sa panahon ng panguna-una. Kung hatagi may kusog na makahimong desisyon to follow you and glorify you in all ways. Lord, kung naamangali yung mga katawan, na they have not truly honored you and have not truly developed that faith na kalukan ka, sundon ka, kasilukan ka yun. Lord, pagkibukas sila sa Christian life na pamagali ni mga kaitsunan na they have not developed that spirit of generosity. Lord, you bless them that through your blessing, you will understand that they need to honor you. Salamat kayo, Ginoo, na among nakita yung pagkamaayo na nila mo. Salamat, Ginoo, na even sa mga ginagmay ng mga butang, you have been faithful. Sa iyo, amin, na usahay, ang among ihapon, ang among mga problema, ang among mga nagulanan, ang among mga kulamon. Oftentimes, we have forgotten that we should be counting our blessings. Salamat, Ginoo, sa pag-remind mo na ako kami. Salamat, Ginoo, that you are a God worthy of everything of what we have and who we are. O nang ako paulian sa tanang pagkay, pagpasiguro, umanili, dalay ko kayo kami, Ginoo. Salamat. Yung kamalan ng ngalan, Ginoo Jesus, yung jampo yung pangayon, huwag ipasalamatan. Whatever has been planted in each and everyone's heart, I pray na grow siya Ginoo, kanina seed, mamulak, mamunga alang sa iyong kanagalan. I'm praying this. Bless everyone in Jesus' name. Amen.